muli mga ka-time catch. So ngayon, gagawin naman natin ay i-walk through ko kayo doon sa dashboard ng time catch mismo. Siyempre, ang unang-unang natin gagawin is mag-login sa ating portal. Ayan. So once na nakapag-login na po kayo sa time catch, makikita na po natin dito yung tinatawag na dashboard. Ito yung unang-unang screen na magpapakita kapag nag-login po kayo sa inyong account. So makikita po natin dito kung ilang empleyado, yan po. Dito po yung teaching staff, non-teaching staff. Makikita nyo rin po dito yung pending leave application, yung attendance na naka-ask within the day. Tapos makikita nyo rin po dito yung attendance curve na tinatawag. So meron pa tayo dito July, August, September, October. And then syempre wala pa po tayo sa November kasi kakastart lang po natin ng October. Meron din po tayo tinatawag na employee status, employee distribution. And then meron po tayong leave curve. Tapos meron din po tayong attendance curve. So once na-click natin yung counters na tinatawag naman, magpapakita naman dito yung total department na nadagdag, total employees, male and female employees, tapos yung employees distribution sa kada department na inad natin. And dito sa pinakababa niya, makikita natin dito yung distribution ng employees based doon sa kanilang job or employment status. Ang pinakahuli naman, dito sa part na ito, ay makikita nyo ngayon yung tinatawag na earliest bird, yung tinatawag na tawag nito portal, kung saan makikita natin yung total attendance within the day, yung birthday celebrator, meron tayong on time, tapos yung mga employees na late. And then mga employees din na walang attendances. So ito yung kabuuan ng ating dashboard. Okay, muli, maraming salamat mga ka-Time Catch. See you sa next episode ng Time Catch video.